Magandang gabi po. Nagkagulo po sa isang libreng concert sa Cebu City na dinaluhan ng libo-libo at tingin ng otoridad na sapig daw sila sa matapos ang 2 taong pandemya. May ilang nasaktan at nahimatay at nagkalimutan na rin sa minimum health protocols. Nakatutok si Bernadette Reyes. Nagtutulakan at balyahan ng mga residenteng yan sa Cebu City. Naguunahan sila makapasok sa isang free concert na inorganisa ng isang pribadong organisasyon kung saan tampok ang iba't ibang local artist. May mga umakyat na rin sa nakaharang na barikada. Pansamantala ring nakalimutan ng mga naroon ang social distancing. May ilang hindi pa nakasuot ng face mask. Sa dami ng mga gustong makapasok, wala nang nagawa ang mga pulis na nakadeploy sa venue. May ilang residente nang nahimatay na at kinailangang kabitan ng oxygen. May mga kabataang ding dumalo na nasaktan sa tulakan. Sa tansya ng pulisya, aabot sa 100,000 individual ang dumalo sa concert. Wala stampede yun. Pero nilinaw ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations ng Cebu City Police, walang stampede na naganap. Anya, nasabik lang ang mga residente sa event dahil ngayon ulit nagkaroon simula ng pandemya. Ayon naman sa Cebu City LGU, naimbitahan lang sila sa free concert. Sinisika pa ng GMA News na kunin ang panig ng mga organizer ng event. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Naglabas na po ng pahayag ang organizer ng concert na yan sa Cebu City. Ang sabi ng organizer na si Barney Borja, may sense of shared responsibility ang mga nagpunta sa concert at nasunod rin anya ang minimum health standard sa pamamagitan ng pagsusuot ng mask. Kasabay nito, nananawagan sila sa mga kapwa Cebuano na laging sumunod sa minimum health standards para ma-enjoy ang anyay newfound freedom. Nilinaw rin nila na walang major incident o anumang petty crimes sa gitna ng event. Nagpasalamat din sila sa pulisya sa pagbibigay ng seguridad. May mga humihirit po ng taas presyo para sa nasa 33 produkto ayon sa Department of Trade and Industry. Kabilang na po riyan ang gatas at canned goods gaya ng sardinas at meatloaf. Pinag-aaralan pa ng DTI kung papayagan ang adjustment sa presyo. Sabi ni Secretary Ramon Lopez, may mga paggalaw na ng presyo dahil sa mahal na petrolyo, dulot na rin ng pag-atake ng Russia sa Ukraine. Hindi na daw tinatanggal ang SRP system na gabay ng mga mamimili sa presyuhan ng basic necessities at prime commodities. Samantala, patuloy po nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa ang binabantayang low pressure area at ang intertropical convergence zone. Apektado ng mga ito ang Palawan, Eastern at Central Visayas at buong Mindanao. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan bukas ang ulan sa mga nasabing lugar. Uulan din sa ilang panig ng Northern at Central Luzon, Mindoro at Bicol. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. Huling namataan ng pag-asa ang nasabing LPA 60 kilometers east-northeast ng Davao City. Hindi pa rin ito inaasahang magiging bagyo. Mga kapuso, ngayong balik na sa Alert Level 1 ang Metro Manila, buhay na ulit ang nightlife kapag weekend. Yan po ang tinutukan ni Corinne Katibaya. Namimiss nyo na bang lumabas at gumimik? Dito sa isang lugar sa Quezon City, weekend nights are back. Ang restaurant sa kabaan ng Tomas Morato, puno ng mga tao. Ang bar na ito, may pila pa sa labas. Talagang back to normal na raw para sa partygoers. Okay lang kasi nararanasan naman ulit namin ng gantong life. Hindi yung puro boring lang kami sa bahay. Enjoy lang ganon. Kalimutan na lang mga problema. Nakaka-enjoy actually to meet a lot of people na you have never met before. And yun naman, to socialize, which is one of the main things that the pandemic has limited us. Sa ilalim ng Alert Level 1, pinapayagan na ang full capacity sa mga establishmento. Pero, importanteng sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsusuot ng face mask at, hanggat maaari, sundin pa rin ang physical distancing. Ang dami na rin po nagpa-vaccinate and pa-practice po sila ng safety protocols. I think it's safe naman to mingle other people knowing that they're already vaccinated. Habang pumaparty ang iba, kumakayod naman ang nakilala naming rapper na si Geno Soto. Malaking bagay raw sa kanya na nagluwag ang restrictions at may nightlife na ulit.
Kumakanta kasi ako sa mga street, sa mga kalsada. Then dati po akong MC, kaso nawalan po ako ng dahil sa pandemya po. Pero sa awa naman po ng Diyos ngayon, lahat naman po nagbukas na at meron na pong iba yung trabaho. O sige nga, sample naman dyan, Jeno. Abay, mapapasayaw ka talaga sa mga kanta ni Jeno. Happy weekend mga kapuso! Corinne Katibayan, nakatutok 24 oras. Sa hindi pa malamang dahilan, biglang binugbog ng grupo ng mga lalaking nakamotorsiklo ang isang lalaking susundulang sa kababata. Hinabol pa ang biktima papasok sa subdivision. Ang nahulikam na pagkuyog sa pagtutok ni Von Aquino. Sa kuha ng CCTV sa isang subdivision sa Rodriguez Rizal noong Biyernes, nakahinto ang isang nakamotorsiklo at lalaking nakaputing t-shirt. Maya-maya may dumating na iba pa na mga nakamotorsiklo rin. Bumaba ang dalawang nakaitim na t-shirt at sinugod ang lalaking nakaputi. Tinulak at sinapak nila ang lalaki. Bumaba na rin ang mga sakay ng isa pang motorsiklo. Dito na kinuyog ang lalaki at hinabol papasok ng subdivision. Kahit may gwardya na, pinagsusuntok pa rin hanggang sa matumba ang lalaki sa kalsada, saka pinagtatadyakan. Ang lalaking kinukuyog sa video si Vincent na apo ni Lola Elsie Matalote na naroon para sumundo sa isang kababata. Nagka-video call daw ang apo at kababata at may narinig na mga boses ng lasing. Nagulat na lang po si Vince, andyan na. Sobrang dami po na nakamotorsiklo. Wala po kaming makita dahilan para sa apo ko kasi hindi nga po niya kilala. Pero for an innocent person waiting inside alone, na ganunin nila, bakit po nahalos patayin nila? Nagtamo ng maraming sugat sa katawan at injury sa likod si Vince kaya nakabrace ito. Under po siya ng trauma, depression, yung ulo niya dahil karamihan ng tama po sa ulo. Sumusuka siya. Kamay, hindi po makadrive, hindi po nguso po. Ang brace nasira. Humingi rin daw ng pasensya ang gwardya ng subdivision na naka-duty noon dahil hindi agad naawat ang mga nambugbog dahil sa pagkabigla. Pinablatter ni Lola Elsie sa barangay Manggahan ang insidente. Nitong March 25 kung kailan humingi sila ng tulong sa publiko sa pamamagitan ng Facebook, nagsulputan daw sa barangay ang ilang sangkot sa pambubugbog. Nakatanggap din sila ng isang text message na humihingi ng pasensya. Pero desidido na silang sampahan ng reklamo ang mga nambugbog. Ready na po kami kasi marami na pong nag-identify para po makausad kami dahil we want to seek justice po sa nangyari na pangbubugbog. Von Aquino, nakatutok 24 oras. Hindi raw sapat para sa mga high-risk at vulnerable groups ang 2 doses lang ng bakuna kontra COVID-19. Kaya ang National Vaccination Operations Center naghahanda na raw sa posibleng pagbabakuna ng 4th dose o 2nd booster sa susunod na buwan. Nakatutok si Athena Imperial. Sabi ng National Vaccination Operations Center o NVOC, posibleng simulan na sa huling linggo ng Abril ang pagbabakuna ng 4th dose o 2nd booster shot para sa high-risk at vulnerable groups. Kabilang dito ang frontliners, senior citizens at mga immunocompromised. Paliwanag ng NVOC, hindi sapat ang 2 doses lalo na para sa high-risk at vulnerable groups. Nag-apply na po ang DOH ng amendments sa EUA para sa mga piling bakuna na pwedeng ibigay pang 4th dose or 2nd booster. Hinahanda na po natin ang ating mga guidelines, humihina ang immunity, lalong-lalo na sa edad nila, humihina ang proteksyon. So kailangan palakasin ito sa pamamagitan ng additional shot. Para naman sa madaling pag-schedule ng 2nd booster shot, inirerekomenda ng Philippine College of Chest Physicians sa mga individual na may comorbidity tulad ng mga may chronic obstructive pulmonary disease at lung cancer na magpa-evaluate sa kanilang mga doktor para sa kanilang first booster shot. Kabilang daw sila sa mga madaling magkaroon ng severe infection dahil sa COVID virus. Sabi po nila, a 4th dose of the same mRNA platform will offer 30% more protection against infection. For those who are immunocompromised, ibig sabihin po, senior citizen, and comorbidities, ang nirecommend po ng vaccine expert panel is yung interval between the first and 2nd booster dose, pwede hanggang 1 to 3 months, depende po sa assessment ng
physician or ng doktor. Ikinababahala rin ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion ang mababang bilang ng mga nagpapa-COVID-19 booster shot sa bansa. Panukala niya, ituring lang na fully vaccinated ang isang individual kung may booster shot na ito. Inirerekomenda rin niya ang expiry date ng vaccination cards. Aniya, booster cards na ang dapat gamitin kapag pasuna ang vaccination cards. Sa Hunyo raw mag-expire ang COVID vaccines ng Pilipinas, kaya dapat daw gamitin na bilang booster shots ang mga ito, lalo't humihina ang immunity laban sa COVID-19 habang nagtatagal. Mahalaga umano ang pagpapaigting ng booster vaccination para sa muling pagbubukas ng ekonomiya. Athena Imperial nakatutok, 24 oras. Sa mga gustong mag-travel ngayong tag-init, bukas na rin sa mga turista ang Singapore. At isa sa mga nagpo-promote para sa pagpunta roon ang kapusong si Victor Anastasio. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Looking for something fresh. Tampok ang sparkle actor at comedian na si Victor Anastasio sa tourism video campaign series ng Singapore na Victor Singapore. Dito ipapakita ni Victor ang ilan sa mga bagong discovery sa bansa na maaaring i-explore na iba raw sa mga nakasanayan ng mga turista tulad ng pamosong Orchard Road. Imagine your last visit to Orchard Road. Paradise for titas, shopping galore, perplexing artwork. Now scratch that. Alam na natin yan eh. Ito raw ay magsisilbing guide para sa mga gusto ng whole new Singapore experience. Hindi lang siya traditional and highbrow, yung mga social lang, di ba? Yes. Na Crazy Rich Asians. Ang daming mga hole-in-the-wall places, Aubrey, na you can mix with the locals and the tourists and the people who work there. Na it's a very, yung vibes niya iba eh. It's very progressive, young. Maaari nang mag-travel sa Singapore ang vaccinated Filipinos. Inulunsad ng Singapore Tourism Board ang kanilang programa na Singapore Philippine Vaccinated Travel Lane o VTL para sa mga Pinoy na nais magpunta ng Singapore bilang turista at hindi na required mag-quarantine. The lane means that if you qualify for it, then you are able to enter Singapore without quarantine. And Philippines is one of the countries that qualifies for the VTL. Dapat lang mag-apply ng travel pass at Visit Singapore website at kumpletuhin ang requirements at least 3 days bago ang inyong trip. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. 13 aso na balak umanong katayin ang nasagip sa Capas, Tarlac. Sa ikinasang operasyon ng Animal Kingdom Foundation, tumambad ang mga sakong may lamang buhay na mga aso. Tinalian ang mga ito at isinakay sa kolong-kolong at dinala na sila sa Animal Kingdom Foundation Rescue Center. Arestado ang lalaking nagbebenta umano sa mga aso. Nakuha rin ang kahoy na ginamit ng suspect para hulihin ang mga hayop. Nahaharap sa mga reklamo ang suspect na hindi na nakuhanan ng reaksyon at ibabalita po namin ito kapag naibigay na niya. Wala pong nakaligtas sa pagbagsak ng isang eroplano nitong Lunes sa China. Ayon sa isang opisyal ng Civil Aviation Administration ng China, patay na ang 123 pasahero at 9 na crew ng China Eastern Airlines Flight MU5735. Pero itutuloy pa rin daw ang paghahanap sa mga labi at gamit ng mga biktima. Nakuha na rin ang ikalawang black box sa eroplano at dadalhin sa Beijing para i-decode. Isinasailalim naman ngayon sa downloading at analysis ang unang nabawing black box. Nagrereklamo po ang ilang jeepney driver na hindi pa raw nabibigay sa kanilang mga operator o sa kanila ng mga operator ang 6,500 pesos na fuel subsidy ng gobyerno. Sa gitna po yan ang inaasahang malakihang oil price hike sa Martes. Nakatutok si Bernadette Reyes. Matapos ang isang rollback, heto tataas na naman ang presyo ng petrolyo. Sa taya ng Oil Industry Sources, humigit kumulang 8 pesos kada litro ang taas presyo sa diesel at kerosene, 3 pesos o higit pa sa gasolina. Ayon sa Department of Energy, lalo pang humihigpit ang supply ng crudo sa world market dahil sa bumababang inventaryo ng Amerika na sinabayan pa ng pag-atake ng Houthi terrorist group sa isang refinery sa Saudi Arabia. Bukod pa rito, dahil sa bad weather, meron ding pipeline na naapektuhan na nagsusupply ng Russian crude sa European countries. But basically, talagang ang dahilan yung financial and oil sanction ng Russia dahil sa kaguluhan nila with Ukraine. Wala namang magawa ang mga motorista kundi magtipid sa konsumo.
Nung 32, 35 lang, lagi full tank to. Pero ngayon? Nako, 1,000 lang, 500 nga lang minsan eh. Ang ibang pampublikong sasakyan naman, tumigil na raw muna sa pamamasada. Pahirap na ng pahirap ang kwan namin sa mga driver, wala nang kinikita, paano naman pamilya namin? Pataas naman pataas, ala na, yung iba hindi na bumabiyahe. Tuwing araw ng Martes, karaniwan nagpapatupad ng price adjustment ang mga oil companies. Sa gitna ng panibago na namang nakaambang pagtataas ng presyo, umaasa mga transport group na mas marami pang makikinabang sa ipinangakong fuel subsidy ng pamahalaan. Hanggang ngayon, marami pa raw mga public utility vehicles ang hindi nakatatanggap ng fuel subsidy. Imbis na makakaipon ka, alas parang sapat na sa pang-araw-araw. Kabababa lang tapos magtataas na naman. Hindi mo na malaman kung anong saan nila kinukuha yung basehan. Tsaka yung sinasabi nilang ayuda hanggang ngayon wala pa. Ayon sa grupong Autodap, nakarating sa kanila ang mga reklamo na may mga operator na hindi ibinibigay sa mga driver ang subsidy. Either withdraw nila na cash. Kasi pag withdraw nila yan, parang ma-dormant ka na ang tawag doon na hindi ka na malalagyan kahit kailan dahil bawal yun. Maraming mga operator, withdraw nila na hindi naman binigay sa driver. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Ito ang isang kakaibang sining, mga portrait na gawa sa buhok. At ang may likha ng mga obrang yan, isang Pinoy seaman. Nakatutok si Bam Gonzales. Sa unang tingin, aakalain mong lapis o kaya charcoal ang ginamit sa portrait na ito ng award-winning singer na si Rihanna. Pero ang portrait na ito, nabuo ng Pinoy artist na si Jestoni Garcia gamit ang kanyang buhok. Bata pa lang daw ay mahilig na sa art si Jestoni. Ngayon, isa siyang seafarer at para daw makakope sa puyat, stress at anxiety, art ang kanyang pinagkakaabalahan kapag may free time sa barko. Walang masyadong available na materials. Mahilig nga akong gumawa ng mga portrait. Yun, naisipan kong yung buhok ko, matapos gugupitin. Si Jestoni mismo ang nagugupit ng kanyang buhok. Sanay naman na raw siya dito dahil nagmamay-ari siya at ng kanyang ate ng isang salon. Pagkatapos niyang gupitin ang buhok, nilalagay niya ang mga hibla sa white canvas at saka inaayos para makagawa ng tila ink o graphite strokes. Nasa 2 hanggang 5 oras daw siya gumagawa ng bawat portrait. Pagkagupit ko nga ng buko, ginupit-gupit ko pa ng mas maliit para mas madali nga makagawa ng portrait kasi pagka yung mas maliliit yung strands ng buhok, mas madali kang mag-tonings tsaka yung mag-outline ng portrait na gagawin, mas madali mag-control. Gumawa na rin siya ng portrait ng American singer na si Jane Markzuski na mas kilala bilang Nightbird at Korean model at bida ng Squid Game na si Kang Se-byuk. Nag-iisip ako ng paraan para ma-preserve ko tong art style na ganito gamit buhok. Para in the future, gusto kong gumawa ng portrait tsaka makapag-commission ako gamit yung gantong art style. Mav Gonzales, Nakatutok, 24 Oras. Muntik na po magkagit-gitan ang mga barko ng Coast Guard ng Pilipinas at China sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal. Sabi ng Philippine Coast Guard, habang nagpapatrolya ang BRP Malabrigo noong March 2, dinikitan sila ng isang barko ng China Coast Guard kaya nahirapan silang magmaniobra. Naiulat na nila ang insidente sa National Task Force for the West Philippine Sea at sa Department of Foreign Affairs. Mula noong 1 taon, pang-4 na insidente na ito ng close distance maneuvering ng China sa ating mga barko. Sabi ng Philippine Coast Guard, labag po yan sa 1972 International Regulations for Preventing Collisions at Sea. Tiniyak naman nilang itutuloy ang pagpapatrolya roon at sa iba pang lugar sa loob ng ating exclusive economic zone. Halo-halo at sa malamig ang pampapresko ng mga Pinoy tuwing tag-init. Pero para maiba, alam nyo bang pwede rin daw na pampapresko ang paghigop ng sabaw? Yan ang tinutukan ni Von Aquino. Ngayong tag-init at maraming nagsiswimming, isa sa paboritong kainin sa outing ang inihaw. Tayong mga Pinoy may kakaibang love affair nga raw sa mga inihaw. Para kay Chef Mike Tatong Sartu, this is the best season para magpabaga at mag-ihaw.
pag sinasabi mo kasing barbecue, it's a time to congregate, to be with each other, especially sa mga tao na medyo matagal nang hindi nagkikita. No? So, this is not just a recipe, but it's also like a social activity na magluluto tayo ng ihaw na swak sa kulturang Pilipino. Pero hindi lang daw basta barbecue ang pwedeng lantakan ngayong tag-init. Ironic, pero ang mainit na sabaw pwede pa raw makatulong sa pagpalamig sa ating katawan. Ang sabaw, magsarap din siya sa tag-init kasi it will allow your body to breathe. Di ba? Pag pinapawisan ka, nako-cool down din yung katawan mo. So, bagay din siya sa barbecue. Kadalasan ding problema kapag tag-init, mabilis mapanis ang mga pagkain, lalo na yung baon kapag outing. Kaya ang payo ni Chef, it's a proper handling. Dapat ensure talaga natin na malinis yung ating area, mag-work. Very important din na, for example, nagbabarbecue tayo, lumalakbay tayo ng malayo, may cooler talaga tayo. Hindi natin iiwan sa room temperature ang ating mga meats or seafood kasi madaling mag-spread yung bacteria. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. May itinakdang oras ang lokal na pamahalaan ng Agoncillo, Batangas na makauwi sa kanilang mga bahay ang mga residente kasunod ng pag-aalboroto ng Bulkang Taal. Kanina umaga may maliliit na pagsabog na muling naitala ang PHIVOLCS sa bulkan. At mula sa Batangas, nakatutok live si Jonathan. Jonathan? Pia, simula kaninang tanghali hanggang ngayon, wala akong nakitang usok na lumabas doon sa Bulkang Taal. Mula dito sa pwesto ko sa Agoncillo sa Batangas. Pero sabi ng PHIVOLCS kaninang madaling araw pumutok ulit ang bulkan ng 2 beses. Ito ang aktual na pagputok ng Bulkang Taal kaninang madaling araw na nakuna ng thermal camera ng PHIVOLCS. 2 magkasunod ito, 800 metrong taas ng usok ang nilikha ng una, 400 metro naman ang ikalawa. Pero kahapon, sabi ng PHIVOLCS, pumutok ang Bulkang Taal ng 66 na beses. Phreatomagmatic eruption ang tawag dito na nangyayari kapag nagpapang-abot ang magma at tubig. Kaninang tanghali, mistulang kalmado ang bulkan, kaya baliklaw ang mga nag-aalaga ng isda. Pinapayagan pa rin naman kasi ito basta't pasok sa tinakdang window hours na alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Isa lang daw ang napansin nilang kakaiba ngayon sa lawa matapos pumutok ang bulkan kahapon, ang tubig na nagkulay putik. Yung ilalim, parang siyang nagalaw lang ang ilalim ng lupa. Kaya ang tubig lumabo. Kaya ang mga isda na kamusta? Ayos lang, diretso ang kain. Wala, normal lang. 8 a.m. to 2 p.m. din ang window hours sa mga residente na gustong bumalik sa kanilang mga bahay. Pero bukod sa mga residente, bumabalik din dito ang courier na si Romualdo na nagdi-deliver pa rin ng mga parcel sa loob ng 7-kilometer danger zone. Hindi ka na ba natatakot? Hindi naman po. SOP lang namin ng Bisor. Ano no? SOP lang namin sa trabaho. Ang problema, nagsilikas na ang maraming residente rito kaya hahanapin na lang daw niya ang mga customer sa mga evacuation center. Tulad dito sa Agoncillo Central Elementary School kung saan ko naman nakilala si Juliana na gusto na raw sanang lumipat ng tahanan dahil nahihirapan na sa paulit-ulit na paglikas tuwing mag-aalboroto ang bulkan. May pinangako raw sa kanilang pabahay ang kanilang munisipyo nung pumutok ang bulkan taong 2020. May ilan naman daw na nabigyan noon. Ang mga hindi nakatanggap tulad niya, sinabihan daw na may second batch pa na bibigyan ng pabahay. Pero hanggang sa ngayon po, ito na naman, pumutok na naman, hindi na natupad. Si Nanay Guadalupe, pinoproblema naman ang pinansyal na pangangailangan. Ang natitira niya kasing 2,500 pesos, ipinambili niya noong isang araw ng mga rekado sa negosyo niyang paglalako ng lutong ulam. Yun nga lang, naiwan niya raw ito sa kanilang bahay nang lumikas. Ay, siyempre, bulok. Kung ako na may umuwi at ititinda, wala naman bibili. May libreng pagkain na ibinibigay sa evacuation center pero sabi ng mayor ng Agoncillo baka hindi nila kayaning pakainin ng 3 beses araw-araw ang nasa 2,000 katao na nasa evacuation centers nila. Medyo mabigat-bigat din po yan sa LGU. So humihingi po ako ng tulong sa mga NGOs natin or sa provincial and national na mabigyan kami for community kitchen. Sabi ng PHIVOLCS, kailangan 2 linggong humupa ang mga aktibidad ng bulkan bago nila ito ibaba sa Alert Level 2 at pauwiin ang mga nagsilikas. Sa tala ng Batangas, PDRRMO, umabot na sa mahigit 4,000 katao ang lumikas dahil sa pag-aalboroto ng bulkan. Bukod sa bayan ng Agoncillo at Laurel na may mga barangay na pasok sa 7-kilometer danger zone, may mga kusaring lumikas mula sa bayan ng Balete, Talisay at Cuenca dahil sa takot.
Pia, sabi ng PDRRMO ng Batangas, doon sa mga pupunta sa mga beach dito sa lalawigan, wala po kayong dapat ikatakot sa bulkan kung yun namang pupuntahan ninyo ay wala sa restricted area. Halimbawa, yung Nasugbu, Lian, Calatagan, San Juan, safe naman daw yun mula sa banta ng pagsabog ng Bulkang Taal. Pia? Maraming salamat, Jonathan Andal. Ongoing po ang relief operations ng GMA Kapuso Foundation sa siyam na evacuation center sa Agoncillo, Batangas. Namimigay ang Kapuso Foundation ng grocery packs, hygiene kits at N95 mask. Katuwang nila dito ang 59th Infantry Battalion ng Philippine Army. Sa mga nais po mag-donate, maaari kayo magdeposito sa bank accounts ng GMA Kapuso Foundation o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online sa pamagitan ng iba't ibang apps. Opisyal nang nilaunch ang libro ng tinaguriang Bamboo Queen na si Mrs. K. Gozon Jimenez na Recipes for Life, Hearty Servings for Joyful Living. Tampok sa kanyang libro ang mga kwento tungkol sa pamilya, negosyo at pananampalataya sa Diyos. Yan ang tinutukan ni Mav Gonzalez. Singtibay ng kawayan pero sumasabay sa ihip ng hangin. Dito inihalin tulad ang tinaguriang Bamboo Queen na si Mrs. K. Gozon Jimenez sa launch ng kanyang libro kanina. Tampok sa Recipes for Life, Hearty Servings for Joyful Living ang mga kwento tungkol kay Mrs. Jimenez mula sa buhay pamilya, negosyo hanggang sa pananampalataya sa Diyos. Took 3 years and 1 pandemic. The reason why we did this is because we felt that her life has truly been a blessing to all of us, and we wanted to share that with all of you. Nagbigay ng patikim na kwento ang mga kaanak, kaibigan at katrabaho ni Mrs. Jimenez, unang-una na ang kanyang mister na si dating GMA Network President Menardo Jimenez. We have our disagreement, but in the end, we pray and decide as one. This year, come August 2022 will be our 60th year in our marriage life. For a relationship to last that long, it means the husband and wife are doing something good. Nagbahagi rin ng mga nakakatawang kwento ang pamilya ni Mrs. Jimenez, gaya nung isang beses na nagbigay raw ng regalo na nasa maliit na kahon ang tatay nila. And lo and behold, as soon as she opens the box, it was an international voltage adapter. My mom immediately came to my dad's defense by proclaiming, "This is the best gift ever! Narj, thank you! I love it!" Then she proceeded to go and kiss my dad and all. My mom has managed to allow us to fly, explore, and experiment while keeping us tuned to our true north. My mom will always make your time more precious than hers. She'll make things happen to make memories. Pinasok din ni Mrs. Jimenez ang iba't ibang negosyo para matustusan ang pangangailangan ng pamilya, lalo na noong martial law na nawalay sila sa padre de pamilya. Pero ang pinaka hindi raw matatawaran kay Mrs. Jimenez ay ang kanyang karakter. Kwento ng kapatid niyang si GMA Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon, "If I can be reborn and given the choice, I will choose Kay again as one of my sisters. As a person, I can say that Kay is always ready to generously help those who need her help. Like my mother, she is religious and has a very strong faith in our Lord. To sum it all up, Kay has her heart in the right place." I am speechless. I am overwhelmed. And I am over happy. I feel so loved. Sobrang pagmamahal. And I would like to thank the Lord for all of what had been done in my life's journey of 8 decades. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Ngayong tag-init, top of mind din ng fur parents ang maprotektahan mula sa init ang mga fur baby. Pero ang pag-ahit o pagpapakalbo sa mga pet,
hindi raw rekomendado. Alamin kung bakit sa Usapang Pets ni Athena Imperial. Ngayong summer, hindi lang tayong mga tao ang naiinitan. Higit daw ang init na nararamdaman ng ating fur babies. Kanya-kanyang paraan naman ang fur parents para sa mga alaga. More on electric fan. Ayun, nagbubukas din. Kasi nga, hingalin yung baby namin eh. Pinapaliguan po namin siya, lalo na kayo summer. Lalabas lang po pag umaga at hapon. Kung ang mga tao nagpapagupit para medyo pumresko, ang ilang fur parents pinapakalbo ang mga alaga. Pero hindi ito inirerekomenda ng isang veterinarian. Yung coat nila or yung balahibo ng ating mga alagang aso ay nagsisilbing insulator. So ibig sabihin, yung coat nila ay protection against sunlight. So kapag sobrang lamig, it will keep them warm. Kapag sobrang init naman, it will keep them cool. Kapag kinalbo o inahit ang balahibo ng aso, pwede raw maging sensitibo ang balat nito at maging dahilan naman ng skin irritation. Pwede rin daw magka-sunburn o skin cancer ang aso dahil sa direct exposure sa sunlight. Posible rin daw na magka-heat stroke o heat stress ang aso dahil nawalan ito ng balahibong nagsisilbing insulator. Ngayong tag-init, inirerekomenda ni Dr. Sarmiento ang summer cut o trim sa balahibo ng pets. Mainam din daw ang regular na pagsusuklay para mawala ang mga buhol sa kanilang balahibo. Kapag isasama naman sila sa paglalakad o pag-exercise, gawin daw ito sa umaga o gabi para hindi na matindi ang init. Huwag din daw kalimutang magbaon ng tubig para sa alaga. Make sure na lang yung water is always available and accessible. Kailangan cool and dry yung place, no? So as much as possible, open ang aircon, open ang electric fan, or at least open yung mga bintana para well-ventilated yung area. Napapalitan yung hangin. Athena Imperial, nakatutok, 24 oras. Samantala, walang campaign activity ngayong araw sina Vice President Leni Robredo at Senator Kiko Pangilinan. Kagabi, mga taga-Kamanaba ang kanilang sinuyo kasama ilang senatorial candidates. Sinabi ni Robredo sa Kamanaba Grand Rally sa Caloocan na sa paghahatid ng serbisyo ay hindi niya tinitingnan kung tinulungan ba siya ng isang lugar na manalo sa eleksyon. Nakiusap din si Robredo na maging mapanuri sa mga kandidato at kilatisin kung sino talaga ang tumutulong kahit hindi eleksyon. Sabi naman ni Pangilinan, isa sa mga dahilan na mataas ang presyo ng mga bilihin ang kakulangan ng supply dahil hindi niya tama ang suporta sa sektor ng agrikultura. Nakiisa rin sila sa paggunita sa Earth Hour. Dito po sa Kamanaba, napakalaki ng talo ko noong 2016. Kahit hindi nyo ako tinulungan, dapat kami mga lingkod bayan, hindi yan dapat tinitingnan. Dahil pag kami po nakaupo na, ang obligasyon namin para sa lahat. Suportahan ang magsasaka at mangingisda, dadami ang ani, huwag payagan ng mga kartel na sinasamantala ang presyo ng pagkain, habulin din sila. Pagkatapos doon, bababa na ang presyo ng pagkain, magiging abot kamay na, mawawala na ang matinding gutom. Dumalo naman si Manila Mayor Isko Moreno sa inaugurasyon ng Condominium 2 sa Maynila kanina. Itinurn over din ni Moreno ang 78 units sa mga benepisyaryo na magbabayad ng 2,000 pesos kada buwan. Doon, ipinaliwanag niya kung saan napunta ang kinita mula sa pagbebenta ng Divisoria Public Market. Nandun, basta community. Itinayo ko ng bahay. Dati, ang nakikinabang doon, kumpare lang ng mga nagdadaang mayor. Ang upang palugi. Binili ko ng panghinga mo habang may COVID ka. Binili ko ng gamot mo habang may COVID ka. Sabi ko sa iyo, hindi ako mahiya matamo sa mga. Dumalo naman kagabi si Moreno sa proclamation rally sa Batangas na mga lokal na kandidatong miyembro ng kanyang partidong Aksyon Demokratiko. Kasama niya roon si Doc Willie Ong at kanilang senatorial candidates. Kawawa talaga yung kababayan natin. Pagdating sa kalusugan, sa gamutan, sa ospital, at ito, ang kailangan yung magaling mamuno, may eksperto, at talagang hindi corrupt, na talagang tutulungan kayo.
Walang campaign activity sina Presidential Candidate Panfilo Lacson at Vice Presidential Candidate Tito Soto. Wala rin public engagement si Senator Manny Pacquiao pero kahapon dumalo siya sa Fiscal Management class para sa kanyang Masters in Public Administration sa Philippine Christian University. Wala namang aktibidad ang kanyang katandem na si Congressman Lito Atienza. Tuloy-tuloy ang aktibidad ng iba pang presidential candidates. Sumalang sa SMNI Deep Probe Presidential Interview si Calio D. Guzman. Kung manalo raw siya bilang Pangulo, gagawa siya ng paraan para maputol ang Visiting Forces Agreement, Enhanced Defense Cooperation Agreement at iba pang kasunduan ng US at Pilipinas para sa kapayapaan ng Southeast Asia. Gagawa ako ng paraan para yung mga kasunduan yan sa Amerika na mga military agreement, mutual defense treaty hanggang dito sa EDCA ay talagang maputol na. Nang sa ganun ay makatulong pa tayo dun sa atin sa Southeast Asia ng yung security dito, yung kapayapaan. Sumalang din sa SMNI Deep Probe Presidential Interview si Norberto Gonzales kung saan binatikos niya ang political dynasties na ginagawang negosyong pag-upo sa gobyerno. I think the really harmful political dynasty is when a family decides to make governing the nation as their business. That's where they get their money, and you see that an entire family. Sinuyo rin ni Gonzales sa mga botante sa Caloocan kung saan sinabi niyang ilan sa mga pagtutuunan niya ng pansin ng ayuda ng mga tsuper at mga kailangan sa edukasyon. Dumalo naman si Faisal Mangundato sa Kanduri o Thanksgiving ng mga Maranao para kay Pangulong Duterte at Davao City Mayor Sara Duterte. Umaasa raw siya na i-endorse siya ni Pangulong Duterte. Kung hindi man daw, manalo man at hindi manalo ang kanyang katambal na si Carlos Serapio, handa raw siya makipag-isa kay Mayor Sara Duterte kung siya ang manalong vice-presidente. Kung sakali manalo po si Inday Sara, yun po ang masusunod, yung desisyon ng lahat ng mga tao. Meron po akong vice-presidente na si Atty. Carlos Serapio na siya ang aking vice-presidente sa Katipunan Party po. Si Dr. Jose Montemayor naman sinabi sa SMNI presidential interviews na kung manalo bilang presidente, isa sa mga unang gagawin niya ang pansamantalang pagputol na ugnayan ng Pilipinas at China. Binatikos siya ang anyay hindi pagpansin ng China sa daan-daang diplomatic protest ng Pilipinas. Hindi tayo nag-exist for China. I-expand natin ang ating economic policy. We are not only dependent on China. We can depend on other countries like the middle powers, Australia, Japan, we have India. We can be friends with other nations. Perfect sa tag-init ang upcoming sizzling showdown ng girl power cast ng First Lady. Muli kasing nagpatalbugan in bikini sina Sanya Lopez, Maxine Medina, Cassie Legaspi, Pia Tomala, Kakay Bautista, Kai Cortez at Annalyn Baro. Siyempre kasama na rin dyan ang ageless beauty at new cast member na si Alice Dixon na gumaganap bilang Ingrid. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan. Salamat, Nelson. At yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong weekend mula sa Tahanan ng Katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina at dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 oras weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.